Magandang morning! Happy Tuesday, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating po mga nakakasama sa ibang bansa ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw po sa inyo. Anumang oras po inyo kinalalagyan, sa mandako kayo ng mundo naroroon ay minsan pa inyo nuwang maalaala ang pag-ibig ng Diyos sa gayon na lamang anupat kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Opo, minamahal ko, mahal tayo ng Panginoong Diyos at lubos niya tayong nais kalingain at nais pagpalaing mainam. Ako po muli inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya po sa inyo na ating pong unahin na ating pong Diyos bago tayo maging abala sa buong maghapon ay masigurado natin ang ating pong puso ay nagunay sa Kanya at tayo ay nakasalok sa Kanyang karunungan at tayo ay nakapag-refresh ng ating kalakasan at handa na namang suungin ang mga hamon ng buhay kasama ang ating pong mahal na Diyos na nangako sa atin na I will be with you always until the end of times at tayo hindi pabayaan ni kalilimutan man. Sama-sama tayong umawit pa po sa Diyos, manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating pong minabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet. At andyan sila Sister Marical at ang family, Sister Ami at ang buong pamilya, Ate Lita at gayon din Sister Raquel. Good morning. Gayon din sa aking sambahayan. Good morning po sa inyo. Happy Tuesday. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa bawat pamilya po na kasama natin sa Google Meet. Magandang po. Morning po sa inyong lahat. Happy Tuesday po. God bless us all po. Magandang tanghali po, Sister Let. I miss you. Happy morning devotional po, Brother Marlon and family. At kay Sister Raquel. Magandang umaga po. Yan, maraming salamat sa inyo po mga pagbati at kayo din natin po binabati rin naman ang mga nasa FB Live at nandyan na po sila Sister Elsie Dumendan Plaza, good morning po at gayon din si Nanay Eva at Tatay Mandukanyos ang sabi nila good morning, happy Tuesday morning. Ayan. At gayon din, siyempre binabati natin yung mga nanonood po sa ating pong FB Live at gayon din sa atin pong God's Messages of Love Ministry. Ano po, doon po sa ating YouTube channel. Meron pong link dyan sa ating pong comment section. Maaari nyo pong pindutin yung blue na yon. At right away kayo po ay makakapasok sa ating pong YouTube channel. Nandun po ang ating pong mga videos. At inyo po nawa itong tignan, browse nyo po. At kung kayo po ay na-bless, kayo po ay mag-iwan ng like at gayon din ay mag-subscribe at pakipindot din po ang notification bell upang kayo po ay mapatuloy na ma-remind ng ating pong mga ina-upload na videos. At so, please support our channel po, mga minamahal ko. Magsama-sama tayong dalhin ang pabalita ng Panginoon. At till Jesus comes, mga kapatid, wala po nawang bibitaw kundi tayo ay magpatuloy na magpapahayag ng kagandahang loob ng Panginoon sa pagitan po ng ating pong mga pagsasahimpapawid. At binabati rin tayo ni Ate Mary, pinagpalang umaga, masigla tayong makinig sa salita ng Diyos, pagpalain ng ating devotional. God bless elder and family and may God bless you more, Ate Mary, at sa lahat ng mga nasa FB Live na bumati na. At hayaan nyo rin na ating pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share, nanood ng video kahapon at maging yung sa ating pong mga panggabing pagsasahimpapawid, ating pong binabati ang ating kapatid na Big Delor Silyesa Cain at gayon din si Sister Arsenia Marioles, Sister Carby Velasco Rojas at si Sister Joanne Jones at gayon din po si Sir Raul Di Castro, si Kuya Anthony Bliss, ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Sister Jennifer Casimo, ang kapatid nating Rogin Pajares, si Brother Alfredo Lim, si Manang Melda Gustilo, Sister Flor Sanoria, Sister Judy MacLife, at gayon din si Romel Sabino at ang aking kasamahan sa hanap buhay, Mark Perly Garcia.
At ating binabati ang ating kinabibilangan pong distrito na pinangunahan ni Pastor Ray Escabusa, ang South Bataan, at ang mga churches na nakaparoob dito. Gayon din natin binabati rin naman ang mga nasa Area 3, ano po, na Bataan, Olongapo at Zambales na mga churches. Sa panguna po iyan ni Pastor Marquil Sarabia. At binabati rin natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao, Galarcia, Santos Clan, Sister Imelda, at ang ating mga kasamahan sa hanap buhay. Ayan, mga katubig, tayo po ay gimising-gising na, at tayo po ay sumama muna sa ating pong morning devotional. At nawa ay yung blessing ng Panginoon ay ating pong salubungin sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang salita. And also, we would like to greet ang ating pong birthday celebrant ngayon. Happy 50th birthday kay Brother Adonis. Nawa ay ang pagpapalan Diyos ay sumaiyo, kapatid. At nawa sa oras na ito na yung birthday, yung maalala ang Diyos ay napakabuti, may bigin at laging handa na tayo ay tanggapin at patawarin. Yan, ay marami pang birthday sa inyong pong maging karanasan na ikaw ay ingatan, patnubayan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Dahilan dyan, dahil birthday mo. Happy birthday! Ayan, atin din pong pinasasalamatan din naman ang atin pong mga sponsors and followers. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo po lagi at masumpungan na siyang nagbabalik ng inyong kagandahang loob. At gayon din naman ating pinasasalamatan ang ating pong matsyatsaga, masisipag nating mga shavers. Ano po? Sila Ate Juby, Mikit-Pikit, Tita Lolet, Sister Nora Arena, Sister Pereyes, Sister Jennifer Casimo, Ate Sen Estalita, at gayon din Sister Imelda Diego. By the way, thank you nga pala kay Sister Maricala. Sister Marca, salamat sa inyo pong pagpapagamit ng inyo pong sasakyan upang mapaglingkuran po natin si Brother Alfred, sapagkat wala siya kahapon, si Brother Ronald, dahil ay dumating si Brother Ray at kanya pong sinundo. Yan, nawa ay ma-service na po natin si Brother Alfred mamaya sa pangaral po sa Orion. At samantala, atin pong binabati rin, Sister Bayan Sala, sa binabati rin tayo. Sabi niya, good morning, happy morning devotional, God bless us all. At gayon din si Tatay Ricardo at Nanay Dita Bacome, ang sabi po ay good morning po sa lahat, God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyo pong mga pagbati. Hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ng atin pong talakayin, ano? Pero bago po yon, time check muna tayo. Ang oras po natin ay 5:54 in the morning. Ngayon po ay Tuesday, ano po? Kaya nga po tayo po ay gumising-gising na at bumangon-bangon na at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama na po ang buong family. Opo, maminaman ko, God loves the family. Kaya nga po tayo dapat ay nagmamahal din sa ating pong sambahayan, ano po? Atin pong sikapin na sila'y maisama, walang maiiwan, lahat kasama po sa altar ng Panginoon ay magsama-sama at sa ilalim ng bandera na ating pong Prinsipe Emmanuel, nagkakaisa ating sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling manalangin. Dakilang Diyos, handa na po kami na kami po ay kumain ng inyong spiritual na almusal. Nais naming matutong muli sa inyong pong paaralan. Nawa ang inyong banal na espiritu, ang inyong isugo, igawad sa bawat isa sa amin. Kaya nga nawa, mga kapatid at kaibigan namin, inyo po nawang maranasan ang kanyang presensya. Ang inyong puso ay inahanda upang makinig. Ang inyong kalooban ay nahandang upang sundin ang bawat kanyang pagtuturo. Nawa maging blessing sa bawat isa sa atin ang lahat ng ating pong mga mapapakinggan at mapapag-aralan sa pamamagitan po ng pag-apply nito sa ating pong buhay. Ang kanyang mga katotohanan ang siyang magpalaya sa atin. Ang kanyang banal na salita na siyang katotohanan ang siyang bumanal sa atin. Ihanda tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon
tayo at ang ating pong buong sambahayan at lahat ng mapapaubutan ng ating pong tinig ay madala sa paanan ng Panginoon sa isang mas malalim at mas makabuluhang pakikipagrelasyon sa ating pong mahal na Diyos. Nawa ang pagpapala nyo ang igawad Diyos sa bawat isang naririto at sa mga manunood pa, at nawa ang iyong mga kailangan talaga upang kami po ay samahan alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Okay, so atin pong binabati rin si Ate Peli Sulilapsi, kasama rin natin. Good morning, happy devotional, and God bless. At ganyan din po si Sir Lea ni Gregorio Evangelista, happy God first morning everyone, God is good all the time, and all the time God is good. At Sister Lea Gumayagay, good morning and happy Tuesday po sa lahat. God bless us all. Okay, so akin po kayo inaayahan na habang tayo po ay nagbabasa at nakikinig, ay maaari po bang magkaroon tayo ng pagninilay-nilay sa lahat ng ating napakikinggan, ating pong basahin na may pagsusuri, ating pong intentional na hanapin ang Panginoon ngayong umaga, sapagkat ang wika niya, ang humahanap sa Kanya ng buong puso ay siya'y matatagpuan. Ay ang atin po din sa damihan po ng halong pananalangin ang ating pong pakikisangkot ngayong umagang ito. Nawa ay maging blessing po sa inyo ang bawat ating pong pagtatagpo at pag-aaral. Okay, so ang ating pong pamagat, kung saan narinig ang kanyang tinig, Agosto 5. Mula sa aklat ng Isayas, Kapitulo 42, talatang 2 at 3, ito ang kanyang sinasabi sa pinaikling sabi. Hindi siya sisigaw, ni itataas ang kanyang tinig, ni ipariringman ang kanyang tinig sa lansangan. Siya ay maghatid ng katarungan para sa katotohanan. Ayan, mga minamahal ko, gaya ng nabanggit natin, ang buong Biblia po ay nagtuturo sa ating pong Panginoong Hesus. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, siya po nagsalita, ang sabi niya sa Juan 5:39, sinasaliksik niyo makasultan sapagkat iniisip niyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa atin. Sa akin, ang sabi niya ganon. Ang ating Panginoong Hesus po nagwika nun. Kaya from Genesis up to Revelation, it all points to our Lord and Savior, Jesus Christ. At sa aklat ng Isayas, ay bago pa dumating ang ating Panginoon ay dinala na kung anong ministeryo ang kanyang gagawin. At partikular sa ating pong pinag-aaralan ngayon, ito po ang kanyang winiga sa ating pong binasa. Kaya tignan natin ang nilalaman po ng ating pong morning devotional. Mula sa kanyang pagkabata, ay iniayon ni Jesus ang kanyang buhay ng mahigpit sa mga batas ng mga Hudyo. Nagpakita siya ng dakilang karunungan sa kanyang kabataan. Mga mahal naming kabataan, sa unang-una pa lamang na binanggit dito. Marapat lamang na tayo mismo ay magkaroon po ng pagnanais. Opo, tayo po ay tinuturuan ng ating mga magulang sa tamang landas at inilalapit tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Pero kailangan din yung ating pong pakikisangkot. Yung part po natin ay atin pong gagawin, no? Kung ikaw ay ginagabayan, tinuturuan ka, mapaturo at pagpagabay ka naman. Ganon kasi ang ating pong Panginoon Hesus, no? Sa kanyang kabataan ay minabuti niya na maging masunurin sa batas na kanyang kinalalagyan, ano po? At yan po ay isang halimbawang napakagandang tularan. Maging tayo pong may edad, ano po, ay napakaigi na wala tayong ibang halimbawang susundan kundi ang banal na halimbawa na iniwan sa atin ng ating pong mahal na Panginoon. Sa pagpapatuloy, ang sabi dito, ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya. Ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ng propetang si Isayas ay naglalarawan saan? Sa katungkulan at gawain ni Kristo. At nagpapakita ng pangangalaga ng Diyos sa kanyang anak, sa kanyang misyon sa lupa, nang walang humpay na pagkapuot ng kalalakihan at kababaihan na binigyang inspirasyon ni Satanas, ay hindi dapat pahintulutang hadlangan ang plano ng dakilang plano ng kaligtasan. Yan. Kaya nga dahilan,
Tignan niyo po, no? Parang ito yung kagabi. Kung matatandaan niyo po, no, si Rehoboam na kung saan ay naging matatag ang kanyang kaharian ay tinalikdan ng Diyos. Kaya nga sabi, sapagkat ako'y inyong pinabayaan, kayo'y aking pababayaan din naman. Kaya nga mga minamahal ko, dahilan sa ating Panginoon Jesus ay kanyang laging hinahanap ang kanyang Ama. Lagi na lamang nagnanais ng kanyang buhay ay isang buhay na pagsunod, pagiging masunurin. Ang Diyos ay sumasa kanya. No po? Anong sinasabi nito sa atin? Ganon din po, mga minamahal ko, ang dapat natin pong gawin. At gaya na ating pong pag-aaral kagabi, kapag tayo lumayo sa Diyos, nilalayuan po natin ang kapayapaan sa ating pong buhay. Nilalayuan po natin ang ating kalusugan, nilalayuan po natin ang ating pong kasiguruhan, ang ating kaligtasan, ang lahat-lahat ng meron ng Diyos. Wini-wave po natin iyan. Kaya nga po ay wag naman mangyari magkaganon, no? Kundi sa pamagitan po ng ating pong binabasa ngayon, sa pamagitan ng ehemplo na ating Panginoon Jesus ay ating pong sundan ang ating pong mahal na Diyos. Sapagkat as Christians, we should be followers of Christ. Ang sabi po dito, ang tinig ni Jesus ay hindi narinig sa lansangan, sa maingay na pakipagtalo sa mga sumasalungat sa kanyang doktrina. Alam nyo, no, habang binabasa ko ito, ang aking nire-replikan dito ay yung pong mga pakikipagdebate. Ano po? Alam nyo, kung ating titingnan, ang debate po ay halos wala namang napapanalunan. Maliban na ito po'y gagawin natin sa isang mapagmahal na kaparaanan. Pero sa lahat ng napakinggan kong debate, hindi po maaari na mahayag yung ating yung tunay na kalooban eh. Yun pong parang yung sama ng loob na nagre-reflect sa yung mga sinasalita. Biruin mo mga kapatid, yung kausap, kapag yung ating paraan ng pakikipagtalo ay gayon na lamang, hindi mo po mapapanalunan yon sa Panginoon. Bagkus mas lalong magagalit sa iyo yon. Pero anyway, wala tayong against sa mga debate, sa kanila pong conviction iyon. Basta as long as ito'y gagawin sa paraan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, na ang motibo ay pag-ibig lagi at makita ang Christ-likeness kung ating gagawin ito. Kasi dito, sa ating pong pinag-uusapan, ang tinig ni Kristo, ang sabi niya, ay hindi narinig sa lansangan sa maingay na ano daw po, pakikipagtalo sa mga sumasalungot sa kanyang doktrina. Wala doon ang tinig ng Panginoon. Ano pa daw? Hindi ang kanyang tinig ay hindi naririnig sa masayang katuwaan. Ano pa po? Ang sabi po dito ay ang kanyang tinig ay hindi itinataas upang itaas ang kanyang sarili upang makuha ang papuri at pagsuyo ng mga makasalanan. Ito po nawa ay ating pong bigyang pansin, ano po? Sapagkat tunay nga na ito ay malaking turo sa atin, ano? Kung ano ang mga bagay-bagay na pwede natin gawin at hindi natin pwedeng gawin. Partikular sa kanya pong binabanggit. Kaya ilaan ang ating pong tinig ng pagsasalita ayon po sa pinahihintulot ng ating pong Diyos at ayon sa iniwang halimbawa ng ating pong Panginoong Jesus. Ano pa ang sabi po dito? Ang kanyang tinig hindi tinataas upang itaas ang kanyang sarili at upang makuha ang papuri at pagsuyo ng mga makasalanan. Nang siya ay nakikibahagi sa pagtuturo, inalayo niya ang kanyang mga disipulo mula sa ingay at kalituhan ng abalang lungsod patungo sa isang retiradong lugar na higit na naaayon sa mga aral ng pagpapakumbaba, kabanalan at kabutihan na kanyang ikinikintal sa kanyang isipan. Opo, kasi tingnan nyo, kung tayo nasa paaralan at maingay at may kaguluhan, maraming distraction, tanong sa inyo, naintindihan nyo po ba yung tinuturo? Halimbawa na lamang, kunyari tayo ay nagtitipon sa isang gathering na ganito na pinag-uusapan ng Panginoon. Kapag tayo abala sa ilang mga ginagawa natin, nate-treasure ba natin? Nagkakaroon ba ng blessing na inaasahan sana natin ay ating matatanggap? Ito po mga kapatid, wag po kayo ma-offend sa aking sasabihin pero kailangan ko po kasing sabihin. Ang sabi ni Sister White, ang sabi niya po sa kanyang sulat, sabi niya, marami sa atin ang naglalaan ng personal na debosyon sa pakikipagtagpo sa Diyos, pero nabibigo silang katagpuin ng Diyos. Nabibigo sila na ang blessing ay kanilang matanggap. Alam niyo po ang dahilan?
Ang sabi po ay, hindi po ako yun. Ang sabi po ng aking nabasa, sapagkat sila'y abala sa ibang mga ginagawa. Mga minamahal ko, huwag tayong madistract. Kung ang Diyos po ang ating kakatagpuin, iwan natin na lahat ng bagay at siya'y katagpuin natin at pakinggan ang kanyang tinig. Ang sabi po dito kasi, tingnan nyo yung pagtuturo ng ating pong Panginoon, inilalayo sila sa distraction upang kalang mapakinggan ang tinig niya na may kaliwanagan. Kaya ang sabi dito, iniiwasan niya ang papuri ng tao at mas pinili niya ang pag-iisa at mapayapang pagretiro kaysa sa ingay at kalituhan ng mortal na buhay. Kung mapapansin nyo, kung ating sisiyasatin ang buhay ng Panginoon, lagi nyo pong mababasa na siya ay lalayo. No po? Kung inyo pong maalala, doon po sa Garden of Gethsemane, before na siya po ay dakpin, ay inaya niya yung kanyang tatlong mga alagad at sila ay lumayo sa karamihan at nanalangin doon ang ating Panginoon. At maraming beses na niyo pong mapapansin na inilalayo niya ang kanyang sarili kapag nakikipag-usap siya sa kanyang ama. Yung talagang napakaganda naalala ko yung sabi ni Ate Edith at sa iba pa na nananalangin, napakaigi daw na dalanginan natin ng Diyos sa mga oras na walang ingay, sa mga madaling araw na tayo po ay nagigising, maigi na lumuhod sandali at makipag-usap sa Diyos. Yan po ang mga panahon ng talagang solemne at mararanasan niyo po ang presensya niya. At ewan ko kung naranasan niyo po, yung parang kayo ay kinikilabutan habang kayo nagpe-pray. Yan. So, yan po yung mga tagpo na ito na atin pong tinitingnan. Okay. Anyway, tayo po ibalik sa atin pong pinag-aaralan at aking binabasa. Po? Okay. Wait lang. Atin pong ililipat ang atin pong babasahin. Sabi dito, ang kanyang tinig ay madalas na naririnig sa marubdob, nangingibabaw na mga pamamagitan sa kanyang ama. Ngunit para sa pagsasanay na ito ay pinili niya ang malungkot na bundok at madalas na gumugol ng buong gabi sa panalangin para sa lakas na suportansya sa ilalim ng mga tuksong dapat niyang harapin upang may sakatuparan ang mahalagang gawain siya ay dumating upang gawin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Stay focused on our mission. Yan po ang sigaw ng ating pong binabasa. Po? At ang mission natin, after natin tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, matapos tayong mapatawad, matapos tayo na isulat sa aklat ng buhay, matapos ang kaligtasan, ang pangako ng kaligtasan ay ating pong makamtan, ikaw din ay may misyon na magligtas. Ikaw din ay may misyon, kagaya ng misyon ni Kristo, ang hanapin at iligtas ang mga nawaglit. Opo, maraming distraction. Opo, nariyan po ang ating pong mga kahinaan. Opo, nariyan po ang mga trials and tribulations at mga temptations. Pero anong sabi dito? Ang ating pong Panginoon Hesus, ano daw pong kanyang ginagawa? Pumupunta sa isang lugar ng pakikipagtagpo sa kanyang ama. Bakit? Sapagkat nalalaman niya na ang lakas na meron siya ay galing sa ama. Tanong sa atin bilang mga Kristiyano, kanino nang gagaling ang ating lakas? Sino ang atin pong paghuhugutan ng atin pong kakayanan na magtagumpay? Hindi ba't ang atin pong Panginoon Hesus? Ang wika niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa, ang sabi niya, kung kayo hiwalay sa akin. At kapag tayo daw ay nakatugtong sa ating pong Panginoon Hesus, ano daw po? Tayo ay mamumunang sagana. Bakit? Madalas na pinipili natin na humahayo tayo na walang lakas. Bakit madalas ating pong pagharap sa mga bagay-bagay, iniiwan natin si Jesus na ating pong pinagbuhugutan ng lakas? Mga kapatid, nawa sa simpleng babasahin na ito, ay madala tayo sa isang realisasyon na kung saan, kung paanong kailangan natin ng paghinga, kailangan natin si Jesus. Kung paano kailangan natin ng pagkain, kung paano kailangan natin ng tubig, kung paano kailangan natin ng sikat ng araw upang tayo ay manatiling buhay, nawa masumpungan natin na kailangan natin ang koneksyon sa Panginoon. Ang sabi po dito, sa kabila ng paggawa ng kaluluwa sa gabi, hindi niya itinigil ang kanyang paggawa sa buong araw.
Ang mga punong saserdote at mga eskriba at matatanda ay mahilig manalangin sa pinakamaraming lugar. Bakit? Hindi lamang ang mataong mga sinagoga, kundi sa mga sulok ng malansangan. Upang ano daw po? Upang sila'y makita ng lahat at purihin. Dahil sa kanilang debosyon at kabanalan, ang kanilang mga gawa ng kawang gawa ay ginagawa sa pinakapampublikong paraan at para sa layunin ng pagtawag ng atensyon sa mga tao sa kanilang sarili. Tunay na narinig ang kanilang mga tinig sa mga lansangan, hindi lamang sa pagtataas ng kanilang mga sarili, kundi sa pakipagtalo sa mga taong nagkakaiba sa kanilang doktrina. Alam niyo po yun, pabalat, mga minamahal ko, no? Upang maitanghal ang sarili, ang pananalangin at ang ang pangaral ay ginagawa sa isang layunin ng pagtataas sa sarili. Hindi ko po sinasabi na bawal tayong manalangin sa in public, ano po? Hindi ko po sinasabi na tayo po ay bawal na magpahayag ng katotohanan sa maraming tao. Ngunit masigurado natin ang motibo natin ay tama. Kagaya ng motibo ng ating pong Panginoon. Hindi yung kagaya nitong ating pong kababasa lamang na maitanyag tayo, mapapurihan tayo, masahe ang iyong likod at masabi, good work. Hindi po yun, mga kapatid, ano? Lagi na lamang ating tandaan, ang lahat ng ating gagawin sa salita at iisipin ay para sa kaluwalhatian ng ating pong Diyos. Ang naman ang ating gagawin ng ating kamay ay gawin nating may kasigasigan at ating ginagawa para sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Just like our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sabi po dito, ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tapat na propeta ay nagpakita ng buhay ni Kristo na kapansin-pansing kaibahan sa mapagkunwari ng mga punong saserdote at mga eskriba at mga Pariseo. Kaya ngayong umaga, mga minamahal ko, isang halimbawang susundan ang ating napakinggan, halimbawa ng ating Panginoong Hesus. At muli, ang ating pong babasahin ay may pamagat, kung saan narinig ang kanyang tinig. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong sharing time. No po? Napakahalaga ng ating pong mga ibabahagi ngayong umaga, no? At napakaganda na namang aralin ng ating pong napag-usapan, ano? Ano pong mga panahon, no po, kung saan ay ating naging karanasan, sinubukan natin ang ayon sa pamaraan ng Panginoon, yung pong mga ating prayer routine. Ano po, paano ang kaibahan talaga? Ano po ang ating pong makikita, no, sa mga panahon ng pananalangin time-timan? Whether we like it or not, let's be honest, mga minamahal ko, no, may mga instances na parang ang prayer ay routine lang, na kailangan mong lumuhod, pagkagising mo, lumuhod, magpasalamat. Pero meron talagang kaibahan, no po, yung pong talagang naglaan ka ng oras na kung saan ay iyan ay iyong pakikipagtagpo sa Diyos, na binuksan mo ang puso mo sa Diyos. Alam nyo, ang pinakikinggan po ng Panginoon Diyos na panalangin, yung galing sa puso. No po, hindi yung galing po sa nguso lang. Opo, siguro mga magaling tayong maghahalay-hay ng salita, pero kung ito po hindi laman ng ating pong puso, ay yung pong panalangin ay parang tila nasasayang. Kaya, tingnan po natin, mga kapatid ko, no, yung napakahalagang pagtuturo ngayong umaga. Okay, by the way, atin po binabati si Ate Tessie Lopez Aluber. Good morning sa atin lahat. At kay hindi naman si Sister Jennifer Casimo. At gayon din po si Ate Rita Hornal. At si Sister MJ, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at sa inyo pong patuloy na pagsuporta. May God bless you more, Sister MJ. At gayon din si Ate Rita Hornal. God first morning po sa atin lahat. Okay, ang nauna ay Sister... teka muna ha. Priority lane muna tayo. Sister Raquel, pagbigyan mo si mama mo. Bahala ka, wala kang pasalubong pag hindi, ha. Okay, Ate Sara, sige po, go ahead. Ikaw muna ang mauna, Ate Sara. Good morning po. Tunay nga po na nararapat bago ang lahat ay ang Panginoon, sapagkat tayo ang pinriority ng Panginoon. At ang nasa isip ng Panginoon ay tayong mga tao, ang kanyang nilalang. Wala nang iba pa, kumbaga, una pa man ng lalangin ng mundo, sino po ba ang inisip ng Panginoon? Di po ba tayo? Kaya
kaya nararapat lamang po na siya po ang unahin natin bago ang lahat. Ang ating mga iisipin, gagawin, ang ating mga sasalitain. Tunay nga pong siya lagi ang ating unahin. Kumbaga, para sa buong maghapon na yun, ay maayos ang lahat. Maayos ang ating pamumuhay at maayos ang ating mga pag-uugali. Tunay nga po, sa totoo po nga lang po, itong pagpunta namin sa Taiwan na to, tunay nga pong, siyempre po maraming naaano sa aming mga isip at kung ano-anong sumisiksik sa aming mga kaisipan. Kasi po, andyan po ang sasabihin, andun po, nagigera daw sa Taiwan, pero hindi eh. Kumbaga, unahin mo ang Panginoon. Tumawag ka sa Kanya. At ang pagtawag mo at panalangin mo ay didinggin niya. Kumbaga, yun nga po, yung gagawin mo bago ka humakbang, Panginoon muna ang isipin mo. I-prioritize mo ang Panginoon. Put God first ka nga. Kaya po, sa atin din pong sa atin din pong nawala na sa isip ko. Tunay nga po talaga na dapat unahin ng Panginoon sapagkat inuna po tayo ng Panginoon bago ang lahat. Yun lamang po, mamaya na lang po pag naisip ko yung iba pa. Amen, Ate Sara. Thank you so much. Ayan. Okay, sino po ito? Ayun, Sister Raquel. Sige po, go ahead, Sister Raquel. Opo, talaga po dapat po unahin ng Panginoon. Kasi po tayo po ang inuna ng Panginoon, mga anak niya. Sabi nga po ay magsisi hanggang sa huli, sabi po. Pero wag na po hintay natin sa huli natin tayo ay magsisi. Ngayon na rin po kung may paraan at may oras. Wag po natin sayangin katulad po ng mga tao na hindi pa nagsisisi hanggang ngayon. Pero wag po sana ako makasagasa ng mga tao na hindi natin Pero po nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero kung hindi, wag niyo na pong hintayin nasa huli ang pagsisisi. Magsisi na po tayo habang may panahon at may oras. Yun lang po. Amen, Sister Raquel. Ano po, yung napakaganda po yung agad-agarang response. Ano po? Yun yung wala ng pagdalawang isip, wala nang mapag-atubili, kundi tapos natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon ay right away ay tugunin ang kanya pong panawagan. Okay, thank you Sister Raquel. Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Salamat po sa mga nauna, no? Tunay naman po na sa Diyos lahat ang papuri. Sa akin naman po, Brother Marlon, yung akin pong nakita rito sa talatang ito, na talagang puro nakakapagbigay po ng pag-asa talaga. Sa ating pong buhay na ito na dumaranas po tayo ng mga kahirapan, mga problema na kung saan ay yun nga, na sa ating hindi naman kagagawan minsan at madalas mga maling desisyon. So sabi po dito sa talatang ito na hindi mo lang nararamdaman pero kasama mo yung Diyos kasama mo yung Diyos sa buhay mo, sa mga pagsubok sa buhay mo. Tama po yung magbiyan na talaga namang kailangan lang natin ay manalangin, lumuhod na humingi sa Kanya ng tulong sapagkat wala naman po talagang ibang tutulong sa atin kundi ang ating Panginoon. So naka-inspire po yung mga talatang ganun sabi doon ay Brother Marlon kung di ako nagkakamali ay ito ay isang pag-aalalay ng Diyos sa tao o yung kanyang tahimik lang siya. Minsan kasi akala ng tao ay hindi tayo natutulungan ng Diyos dahil siyempre ano ba naman, totoo bang may Diyos? Ba't ganito kami, di ba? Pero kung talagang sisiyasatin mo na may Diyos talaga sapagkat ikaw ay nanatiling humihinga. Sabi nga, yun ang pinakamahalaga sa lahat yung ikaw ay nanatiling malakas at humihinga, nakakalakad, wala kang anumang nararamdaman sa katawan o wala kang kapansanan man lang. Yun ay isang pagpapasalamat at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Di po ba?
Ngayon, sa mga problema naman, siyempre po, tingnan din natin kung bakit nagkaganon. Yun po yung madalas na hindi nakikita ng tao na akala nila walang Diyos na tumutulong sa kanila. Pero andyan lang siya. Tahimik lang ang Diyos. Pero andyan siya at kasama natin. At sabi nga ni Brother Marlon, ang panalangin talaga po ay isang napakagandang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Yung panalangin ba na hindi lang ikaw mananalangin ng sincero kung ikaw ay punong-puno na ng emosyon, yung panalangin talaga na sa puso, na masaya ka man o malungkot, ayan doon ang pagka-sincere sa iyong puso, na mula sa puso, hindi po yung sabi nga yung Brother Mardon mula sa nguso, yung makaraos lang. At minsan yung panalangin natin, minsan talaga pinag-aaralan din Brother Mardon, siyempre, pagka sa Diyos ka nananalangin, siyempre, hindi puro kahilingan, o may hiling man tayo, hindi puro sa ating sarili din, At saka ang panalangin para Brother Marlon ay pinapahayag mo sa Panginoon na siya nang bahala, ang kalooban mo ang masunod, hindi yung sa sarili natin, Kasi kung sa ating sarili ay talaga namang ala rin, sapagkat tayo ay puro pakabiglang, puro atin, akin, Yan lamang po ang nakita ko ngayong umaga, mga kapatid, Sa ating pong mga pinagdaraanan, kasama po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po. Amen, Brother Dong. Ano po, mga kapatid, minsan kasi, yung sagot ng Diyos andyan na. Ang problema, may hinahanap tayong iba na sagot ng Panginoon. Kaya, more than likely, ay nababaliwala ang sagot niya na mabuti sana kung ating tinignan. Yan po yung problema, mga kapatid, Yung sabi nga ni Brother Dong, madalas yung ating pong sariling idea, yung sarili nating gusto, yan po ang madalas na nangyari. Na kung saan ay kung uugatan natin, yan ang pinagmumula ng ating pong mga kabiguan at mga pinagdaranasan. Okay, wait lang po bago natin pagbigyan ng mga nasa Google Meet. Akin pong babasahin muna. Ang sabi po ni Ate Mary ay totoo yan, Elder, 1 o'clock to 12 midnight. Walang ingay, mararamdaman mo presensya ng Panginoon na may pagtangis, payapa ka buong maghapon. Sabihin mo lahat sa Diyos, ang lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya, ramdam mo ang kasagutan sa mahiling mo. Amen and amen. Thank you, Ate Mary. At ang sabi ni Ate Tess Elober, ang panalangin ay isang bagay na paglago sa ating panampalataya. Ang Diyos ay handang tumugon sa ating mga prayer kung hindi naman tayo nananalangin at ibibigay sa Kanya ang lahat ng ating mga hinaing. Panalangin na may pag-ibig at pagsisisi sa ating mga pagkukulang. Ayan. Thank you so much, Ate Tessie, sa iyo pong isinare. Okay, Ate Lita, bago po ikaw, Sister Melda, go ahead. Hayaan niyo po na awitan ko na lang kayo kasi isa din naman yung Ito po yung aking message. I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Yan po, lalo na po sa akin ngayon na talaga namang, kumbaga ay ang dami kong obligasyon sa aking mga apo, kay nanay, kay Kuya Ruel, sa barangay, sa kapaligiran na nasasakupan ko, hindi ko po yun kaya, malibang ang Diyos ang siyang tumulong sa atin. Kaya wala po talaga tayo iba matatakbuhan kundi ang Panginoon. Anumang bagay na hindi po natin kaya, ilapit po natin sa Kanya at siya po ang gagawa para doon. Yun lang po. God bless us all po. Amen and amen. Thank you so much po sa awit, Ate Lita. Po? Isang paalala sa atin na talagang ang kailangan natin ay ibigay lahat sa Diyos. Okay, Sister Melda, go ahead, Sister Melda. Happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Amen po, Brother Marlon. Ang Panginoon ang siya maging pangunahing prioridad sa ating buhay. Ang Panginoon po ang kanyang biyaya at kapangyarihan ay sumasagana sa bawat isa sa atin. Kung tayo lamang po ay lumakad na kasama si Kristo sa araw-araw na buhay upang huwag tayo mawaglit sa kaligtasan. Ang ipahayag ang mabuting balita sa buong sanlibutan
tayo po ay maging tagasunod ng ating Panginoon upang tayo gabayan at ingatan sa lahat ng mga gawain. Tayo po ay magkaroon ng maalab na relasyon sa ating Panginoong Hesus, manatiling nakakonekta, magtiwala, manghawakan, manalangin, mananampalataya sa araw-araw na buhay. Magkaroon po tayo ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Ang kanyang tinig ang ating pakinggan upang wag po tayong mapariwara. Tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Isuko po natin ang ating mga sarili upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Ang nilakaran po ng ating Panginoong Hesus ang siya nating lakaran upang wag tayo mapahamak. Ang pag-iingat ng Panginoon ang siya nating kailangan. Ang manatili po tayong nakaugnay sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Ang lahat ng ating gagawin at iisipin ay ikalawalhati ng ating Panginoon, ang siya nating lakaran. Ang siyang ipahayag ang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ang pagbulay-bulayan ng banal na kasulatan sa araw at gabi, ang ating sandat at sandikan sa ating buhay. Ang magkaroon po tayo ng pakumbabaan, pagmamahalan sa isa't isa, maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng oras. Alam po natin na malapit na po ang kanyang pagdating, kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa sa kabila ng mga ating mga nararanasang pagsubok, karanasan, buhawi, bagyo. Ang Panginoon ay handa tayong tulungan upang magtagumpay sa lahat ng oras. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Magandang umaga po sa ating lahat at Happy Tuesday. Amen. Amen. Thank you, Sister Emalda, sa iyo pong binahagi. Okay, si Ate Sara. Sige, Ate Sara. Go ahead, Ate Sara. Isa pa po, ang pagiging positibo po ay mangyayari sa buong maghapon kung uunahin ng Panginoon at mawawala ang pagiging negative. Yun lamang po. Amen, Ate Sara. Yan. Okay, kaya nga po, mga minamahal ko, no, sa iniwang halimbawa ng ating pong Panginoon, tunay nga na yung tayo'y sumasalok, ano po, napakaigit tuwing umaga po ay sumasalok tayo ng kanyang karunungan, sumasalok tayo ng kanyang kalakasan. Gaya na ginawa ng ating pong Panginoon bago siya humarap sa isang buong maghapong paglalakbay, pangangaral, pagpapagaling, pagharap sa mga tukso at mga panunodyo ni Satanas, ay siya po ay naglalagak ng kanyang sarili sa presensya ng kanyang Ama na kanyang pinaguhugutan ng kanyang lakas. Ganon din tayo, mga kapatid ko, no? Dapat yun po ang halimbawang ating napaka-importanting gawin. Okay, Sister Ami, bago tayo mag-pray, sige po, go ahead. Good morning po muli sa ating lahat. Sa buhay po nating ito ay lagi po nating isaisip na walang shortcut. Yun po yung lagi nating isipin. Kasi kung minsan po tayo, sa pagmamadali po natin, halimbawa po sa ating pupuntahan, nakakita tayo ng word na shortcut Hala, pasok. Hindi naman po natin pala alam na sa pinasukan natin yon na imbes tayo ay makakarating na mas madali sa ating pupuntahan, lalo po tayong na alantala. Sa buhay po natin, hindi po natin kailangan na gawing shortcut po natin ang ating pong paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi nga po na yung magagawa mo ngayon mismo sa minutong ito, ay wag mo na siyang ipagpaliban na gagawin pa mamaya o bukas. Kasi po, ang pagpapaliban po ng ating gawain, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay hindi na po natin pwede pang balikan yan. Kaya nga po, sa pagsisisi po natin o paghingi po natin ng ating tawad, wala po talaga yan sa una. Lagi pong nasa huli ang pagsisisi. Bakit hihintayin pa nga po natin, sabi nga ni Sister Raquel na humantong sa huling pagsisisi, ika nga. Kung pwede naman po tayong humingi ngayon ng kapatawaran, pwede rin natin gawin na tayo ay maging diretso sa ating pong pamumuhay, maging tagapagturo sa ating kapwa, tagapaghikayat sa ating kapwa tungo sa ikabubuti po nila sa ating Panginoon, sa paglilingkod po natin sa Kanya. Kaya wag na po natin gawing shortcut pa ang lahat. Kung hindi, maging diretso po tayo. Kung sabihin natin diretso po tayo sa paglakad kasama ng ating Panginoon. Walang kaliwa, walang kanan. Kung hindi po, diretsong tumingin sa nakabayubay sa krus upang lagi po nating maalala na nagsakripisyo po ang ating Panginoong Jesus para po sa bawat isa. Yun lamang po. Thank you.
Amen. Amen. Amen, Sister Abby. Kaya nga, sabi nga ng talata, no, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yan. Okay, thank you so much sa inyo po mga pagbabahagi, mga batid, at minsan pa tayo po ay nakaranas na naman ng isang nakabubusog at isang nakapagpapalang umaga ng almusal na inihanda ng ating pong mahal na Panginoon. Yan, salamat sa bawat isa sa atin, at bago tayo maputol, nais ko po munang basahin itong kay Sister Arsenio Merioles. Kapagkat pinag-effortan niyo po ito, sabi niya ay, tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat kung tunay at puso natin ang ating mga parampataya at pagsunod sa kanyang kalooban, walang pagdadalawang isip ang pagtuon ng ating mga kailangan at kailingan sa ating Panginoon. Maglingkod ng taos-puso na may pagtatapat sa Panginoon, lahat tayo ay mamumuhay ng ng payapa. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, ay napakabigat ng ating magiging buhay sa mundong ito. God bless po sa lahat. Amen, Sister Arsenio. Okay, bye-bye everyone. Shalom and Mispa. God bless. Bye-bye.